na tinatawag kong natural na tao o spiritual carnal. Pero kung titignan natin po ito, itong natural po, ito. Noong araw, ganyan ako, hindi ko pa kilala si Lord. Sa trono ng puso niya, nakaupo ang sarili niya, si Jesus nasa labas. Yan po ang larawan ng isang tao natural. Kung mayroon kayong mga tao kilala sa labas, na ganito po, wala si Kristo sa buhay nila, tawag po sa kanila, natural na tao yan. Ngayon, ito naman po ang tinatawag na spiritual na tao. Sa puso niya, mahal niya si Jesus. Sa trono ng buhay niya, pinaupo niya dyan si Jesus. At sa baba ng trono ng buhay niya, sumusunod lang siya kay Jesus at nasa baba po ang kanyang self. Ang tawag sa kanya, spiritual na tao po yan. Yan ang gusto ni Lord sa mga anak ng Diyos sa panahon ngayon na maging spiritual sila. Ang karnal naman po ay katulad po nito. Ang karnal ay isang tao may puso. Sa puso niya, ang nakaupo sa trono ng buhay niya ay ang kanyang sarili o self niya. Si Jesus nasaan? Naandun po sa baba ng puso niya, yung sa baba ng upuan. Tawag sa kanya, karnal. Ibig sabihin po, itong tao na ito, tumanggap din kay Jesus. Tinanggap niya rin si Jesus. Kaya lang, nasusunod pa rin yung gusto niya. Kaya tinawag siya rin Paul na karnal sila. Ngayon, kung pagpapatuloy ko yan at magtatanong ako sa inyo, saan kaya ako dito sa tatlong ito? May palang natin, sabihin kung nasaan tayo. Una, tingnan natin, no? Isa-isa ko lang saglit, mabilis na po ito. Ang taong natural, sabi ng Bible po, na meron siyang self sa puso niya, wala si Kristo sa buhay niya, ang tawag sa kanya ng Bible po ay condemned na siya. Na-condemn, ibig sabihin, pag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, condemn na pala ang tao na yan. Pag sinabi kong condemn sa John 3:18, pag namatay siya, kinondemn na ang kanyang kaluluwa, punta sa impyerno. Yan po ang reference, verse 3:18, mababasa niyo sa Biblia niya yan. Kaya mas maganda ulit yung verse, kasahin sa bahay. O pagkatapos po nito, ang sabi ng Bible sa kanya, without Christ having no hope and without God. Wala po siyang pag-asa at wala rin po siya Diyos, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 12. Yan po ang larawan niya. At ang puot ng Diyos, lagi daw pong sumasa kanya. Kaya kung kayo nakikita ng pamilya dyan, pamilya, bakit ang bigat ng buhay nila? Kasi nga yung wrath of God nasa kanila. Pamilya nila, ang hirap ng buhay. Para silang sinumpa, sabi ng Bible, ng mga tao, di ba? Kasi nga po, yung wrath of God nasa kanilang buhay. Kasi wala silang God. Yan po ang larawan nila. Hindi lang yan, ang ama nila, sabi ng Bible sa John 8:44, ay ang Satanas. Si Diablo daw po ang tatay nila. Mababasa niyo po yan. Ang inyong ama ay ang Diablo, sabi ng John 8:44. At hindi lang yan, meron pa isang reference. Ang tawag sa kanya, son of the devil. Kaya kung mayroon kayong mga kamag-anak, walang Christ, tinutokso kayo, inaalimura kayo, pinagsasabihan kayo na kung ano-ano, hindi totoong anak ng Diyos yun. Anak ng Diablo yun. Amen po? Kung baka magalit kayo sa akin, sa Bible na, hindi kayo magalit naman na, pinapaliwanag ko lang naman eh. Ngayon, tingnan natin ito. Ano ngayon ang final destination niya? Kawawa po siya, punta siya sa hell. Sabi ng Bible, but the purple, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ibig sabihin ng second death, hiwalay na siya sa Diyos magpakailanman. Hindi niya na makikita ang God. Kawawa siya. Sa impyerno siya pupunta. Sigurado na po yan ang destinasyon ng taong ganon. Yung natural na tao po, alam nyo, kumakain din yan. Nagtatrabaho din yan. Gumagawa din ang negosyo ng sarili yan. Pero wala sa Diyos. Hindi ko babati rin yan. Natural siya. Pero wala siyang Diyos talaga. Amen po? Yes. Okay. Ngayon,
Yan po ang destination niya. Tingnan naman natin yung spiritual. Tatlo lang yan, no? Tatlo lang para hindi nyo malimutan. Ang spiritual na tao po, lagi siya nag-pray. Prayerful siya. At saka puso siya ng Holy Spirit. At saka punong-puno siya ng karunungan. Yan po ang spiritual na tao. Kaya, ang spiritual na tao po, lagi niya mag-pray. Pagkagising niyo po sa umaga, ay kayo ba alam kay Lord, salamatan niyo siya, ang Diyos ay mabuti sa buhay niyo. Bago kayo matulog, magpasalamat na naman kayo. Si Daniel nga, 3 times a day. Buti tayo, 2 beses lang, pag-gising at pagtulog. Tagtagan nyo na ng alas 3 o kaya alas 12, ganun. O kaya, sabi ni Pablo, manalangin kayo kung walang patid. Sabi ni Pablo, diba? Pray without ceasing daw. Panalangin lagi, oras-oras. Halimbawa, bago ka mag-drive o maglalabas, sasakay ka sa kotse. Lord, ingatan niyo po kami sa biyahe, bago kami aalin. Thank you, Jesus. Amen. Prayer na yan. Pagdating sa trabaho, sa pinuntahan mo, Lord, maraming salamat, nakarating na po kami dito. Ganun lang lagi, gagawin nyo, pasalamat sa Diyos. Spiritual po ang tawag sa tao na yan. Hindi po i-pray kayo, pray. Kayo ay banal na kanila. Hindi mas mabuti, banal ka, kaysa yung ikaw ay natural. Ito ba? Amin ba? O, makagalit na kayo sa akin, ha? Okay mo nga din. Nagkupintuan niya naman, Pastor, di ba? Ibuti, si Pastor niyo, pinayagan ako, Thank you, Pastor, ha? O, pero alam ko naman, blessing naman sinishare ko sa inyo. Wala akong sayang, hindi kayo manulugi. Lahat na sinasabi ko ay tawang nasa puso ko. Kasi hindi ko ang bawat tinuturuan ko eh. Ayaw ko yung tinuturuan mo, mapahama. Kaya ang prayer ko kay Lord lagi, Lord, kapot, tuwing gagamitin niya ako, Panginoon, ang aking pong sikreto, mahal ko yung tuturuan ko, Panginoon, para pagkilos ng Holy Spirit, maramdaman nila kung gaano yung sila kamahal. Ganun lang po ang panangarap eh. Pagka-pastor ka, at nangarap ka, wala kang love, anong kwenta ang sinasabi mo? Para ka nagsasalitang batinaw, sabi niya sa Bible. Kasi, puro yung sinasabi mo, pang ano mo, sarili mo eh. Yung sinasabi mo, pang-yaman mo eh. Maraming pastor na ganyan. Kaya, kami ni pastor, hindi kami gano'n. Kasi, dito siya sa pamilya. Ito na dito ang direction ng nagpaparal dito. Sa lahat ng word of God. Pero marami pa rin po ng mga kahit ako, nahihila pa rin sila ng diablo. Kaya, minsan, naagaw sila sa paglilingkod. Ang mga isang spiritual na tao po ay filled with the Holy Spirit. Yun yung sabi ng Bible na ang puso niya ay nakaupo sa trono ay walang iba, si Jesus. At si Jesus na yun po ay naandun ang sarili niya sa baba ni Jesus. Kaya may pagkakaiba sila ng karnal. Ito si Jesus, nakaupo sa trono. Lahat ng gusto ni Jesus, susunod ka. Huwag mong pasunurin si Jesus sa'yo. Sunod ka sa Panginoon. Kasi spiritual ka na tao. Ang spiritual na tao ay mahal na mahal niya si Lord. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. May love ka, mayroon kang joy, masayahin kang tao, hindi ka malulukutin. Kaya pagpunta niyo pa lang sa simbahan mo, kayo nakasibulgot. Opo, kailangan na-smile kayo para yung presence niya ganda sa mga nakakakita. Ngayon po ang kailangan sa mga churches ngayon. Kasi pagpunta mo pa lang sa simbahan, nakasimulgot ka na, naapektuhan mo na kagad yung isa eh. Alam ka, may problema si ganito, ganun kanya na agad. Nasira na yung spirit niya. Kaya kailangan ang atmosphere laging masaya sa Kristiyano. Ganyan po ang ating gagawin palagi. May joy, may peace ka sa puso mo, wala kang takot. Gumagawa ka ng kapayapaan. Kasi ang peace, bigay ni Lord yan. Pag naninervous ka, wala kang peace. Curse yan. Nasa sayo. Kasi ang takot, sumpa yan eh. Bigay ng Satanas ang takot. Si Jesus ang bigay niya, kapayapaan. Kaya lagi kang masaya, lagi kang may kapayapaan, maligaya ang iyong buhay, at hindi lang yan, mapagtiis pa ang isang Kristiyano. Kahit may pagsubok ka, tinitiis mo lahat, hindi ka nag-murmur. Ang kalakabsat nga, nagreklamo kina Ato Diyos.
Diba? Pula, pagsubok na ito yung mga sabi mo, huwag mo sasabihin. Kundi, I thank you, Jesus, may pagsubok. Salamat po, tumitibay ako dito. Paano pala, Pastor, kung pagsubok mo, naputulan ka ng daliri. Magreklamo ka ba kay Lord? Ano sabihin mo? I thank you, Lord, sa daliri lang po. Di ba? Ano na lang? Sabihin mo, salamat po, Panginoon, sa daliri lang po. Paano pala, Pastor, kung lang yung dalawa? Paano na? Hindi akin. Paano isang muna? Isang pa rin. Sayang po. Sayang pa rin. Kasi may kapag-isay. Di ba? Paano po dalawa na? Makapag-praise na Lord yan. Pagputol ng dalawang kamay nyo, may pagsubok sa buhay nyo. Praise na Lord ka pa rin. Pwede ka pang sabi, Lord, thank you. Makalapa. Kahit walang kamay, magpasubuan ka na lang yung misis mo. Basta mapagtiis lang. Ay sabi, mayroon kang tinatawag na long suffering. Mga Kristiyan kayo yung suffering yan po. Bigay na mo yan kung wala kayo niyan, delikado. Tingnan nyo, my goodness, kabaitan, sabi ng Ephesians 5, may kabaitan ka talaga. Ang bait-bait mo talaga, sobrang bait mo. Nakikita ka lang ng isang tao, naglalakad na parang naawa ka, parang hindi namamalimos. Lumabot ka na, bulsa mo, pilibutan ko, maawain kayo. Ang parang kayo ng tao maawain. Kahit na wala kang maibigay, naawa ka. Yung wala kang maibigay, naawa ka hindi ka palad ka. Tapos tayo, Lord, kawawa talaga sila, yung pamilya nyo. Sana po, isang araw sila, magtulungan nyo sila. Di nag-pray ka sa kanila dahil naaawa ka. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Maawain tayo kahit na wala tayong binibigay na anumang bagay. Hindi mas lalo kung meron, di ba? Mas masaya. Thank you, Jesus. May faith daw, may faith. Ang spiritual na tao, may faith siya. Pag sinabi mo, may faith ka, may faith talaga. May faith ka talaga na sinasabi mo. Lord, alam ko, bibigyan nyo kami ng isang kamang bigas ngayon. Tapos sabi mo naman, bandang ulit. Sino kaya magbigay? Huwag ka mag-doubt, meron. Huwag ka mag-doubt, meron yan, parating. Hindi ka lang kayo, mamaya. Sasabihin nyo sa iyo, sige anak, punta ka dun sa kapatid. Mamasyal ka lang, huwag ka magparinig. Magkarinig din sa kapatid, mamasyal ka. Nagpapwentuhan lang kayo. Maya-maya nararamdaman niya, may pakakailangan ka. Ang mga kapatid, mayroon ng binigay na pera sa iyo, na kinalagad siya ni Lord, binulungan ka, binigyan ka ng kapatid kayo sa Panginoon. Mamaya, nabigyan ka. Di nasagot yung prayer mo na bigas. Punta ka sa palengke, bumili ka ng bigas. Ganyan lang ang mga paraan ng Diyos, hindi natin alam. May mga kaparaanan po siya. Bisan, hindi natin maabot ng isipin ang mga plano ng Diyos. Ganun lang po yan. Huwag niyo kalimutan ito. Yan, importante sa lahat. May kahawin sa meekness, humbleness. Kababaang loob, pagkakababa. Ang pride sa tao, kahit kailan, hindi na siya makapasok sa lahat. Pagkakababa. Kaya ayaw ni Lord na pagmataas. Gusto niya na kahit may good ka, huwag ka na sumagot. Kahit nagawin sa'yo mga lahat ng tahimik ka lang, ipagtatatanong ka ng Panginoon. Amen. Pwede wala ako dyan. Nung nag-minister kami sa ulong ako pagsubok dyan. Hindi ako lumaban sa kanila. Pinatay na ni Lord lahat ng mga lumaban sa akin. Nalaman ko, sumakabilang buhay na sila. Pinagtatanggol ka ng Diyos Wala ka namang ginagawa. Di ba? Kaya yun ang maganda. Kakampi natin ang Diyos palagi pag tayo ay nasa tamang pananampalataya sa Kanya, pagpapakumbaba at pag-self-control. Ano ba yung temperance? Di ba temperance? Kung yan yung self-control. Di ba yan? Mayroon kang pagpipis. Mayroon kang pagpipigil sa iyong sarili. Nahirap yung self-control mahirap yan. Pero madali kasi tulungan ka ng Holy Spirit.
Self-control, kontrolin mo yung galit mo. Mahirap. Nag-away lang kayo mag-asawa eh. Sabi ni Arvin, ay, sorry kayo natakot si Arvin. Pag sabi ni Arvin kay Pastor, Han, huwag ka na muna kumandi. Diba? Oo, sabi naman eh, Pastor, ganyan yun. Susunod naman, taswa, ay, asawa. Sunod-sunod sa mga asawa natin. Oo, huwag mo lang kontrahin. Kasi pag kinontra mo yan, ayan na. Pag-away na kayo. Sabi niya, huwag nyo naman ang paabutin ng hanggang gabi, palubugin ng araw ang pag-aaway nyo. Huwag na. Agad-agad pamilin nyo. Ganun po kasi ang mga turo ni Lord sa atin para matili ang magandang spiritual na pagkatao natin sa Panginoon. At ito natin ito ay dalawa para mabilis. Hindi lang yan may full of wisdom. But the wisdom that is from above is first, pure, malinis, sabi niya. Then peaceable, gentle, not easy to be treated. Madali siyang makalubag ang kalooban. Full of mercy, puno-puno siya ng mercy and good fruits, puno-puno ng maganda ang buhay niya. Nakikita ng mga kapitbahay, yung good fruits niya. Without partiality, hindi siya nagtatangik ng mga tao, kundi marunong siya magdala, magbalanse. At without hypocrisy, hindi siya nagkukunwari, kundi puro at totoo ang buhay niya sa Panginoon. Walang pagkukunwari. Pagka in-invite kayo sa isang bahay, at meron doon nakahain ng mga pagkain, at may nakita kayong masarap na mga prutas dyan, at doon sa kalagitnaan ang prutas na nakakain ganyang kunin ay ang ubas. Ang ubas, pag pinitas mo, at kinagat mo, pagkagat mo, ang kunat. Ang kunat mo umaga. Hindi pala tunay yun. Fake lang pala yun. Ginagay mo. Kaya mag-iingat kayo po. Plastic pala. Marami pong mga Kristiyanong parang plastic din. Hindi sila tunay. Kunwari lang sila. Kaya, ang gusto ni Lord sa mga anak ng Diyos, totoo. Totoo tayong mga ubas sa loob ng simbahan niya. Totoo tayo. Mahal kayo ni Lord. Alam ko yan, mahal kayo. Ang gusto ni Lord sa atin, lagi tayong manatili sa Kanya. Sa mga wisdom na binigay niya sa atin. Wisdom po ito eh. Pag sinabi ni James, yan mo wisdom yan. Kung minsan hindi natin maintindihan pag ang topic wisdom. Sabi nila, ano ba ang wisdom, Pastor? Basta, may fear of the Lord sa beginning of wisdom. Tama na yun. Ano nga yung fear of the Lord sa beginning of wisdom? Ano nga yan eh? Basta wisdom. Di ba? Ang wisdom pala, galing sa taas. Wisdom from above, at saka wisdom from this world. Ang wisdom from this world daw ay envy. Pagka-inggit. Sabi kay Satanas yan. Ano yan? Demonic yan. Kaya pag may inggit daw, wisdom yan from this world. Kaya yung inggit-inggitan, alitan, wala yan. Huwag tayo magpapatawag yan. Gawa ng demonyo yan. Ang wisdom from above. Ang wisdom pala ay ano? Pure, peace, gentle, easy to be treated, mercy, good fruits, without partiality, without cruelty. Yan po, di-describe ang wisdom. Ina-identify niya yung word na wisdom. Hindi pala yung wisdom lang. Diba? Maraming kasi nagsasabing wisdom yan. Kaya si Solomon, humingi ng wisdom. Humingi siya. Sabi niya, Lord, bigyan niyo ako wisdom para ma-manage ko yung mga tao ko. Anong wisdom hiningi niya? Galing sa taas. Doon binigay siya ni Lord, din lang wisdom sa bigay ng Diyos, pati pera binigay na sa kanya, pati mga gold, lahat ng yaman binigay na sa kanya. Kaya pag humingi kayo ng wisdom kay Lord, hindi lang kayo, bibigyan kayo ng Panginoon. At isusunod niya, financial blessings. Pero wag matutok lang sa financial blessing. Kasi ang mga Kristiyano, Lord, payamanin niyo naman kami, Lord. Puro pera na lang hinihingi. Di ba alam kami ng pera, makamakala. Hindi yan. Lord, kayo naman sa amin itong mga lupa nito at kami po kami. Sa mga ugalan mo dyan, tawag mo na yung mga kamakalan. Ayun, ako na naman, nagbigay yun sa akin. Hindi siya sumatay. Alam niyo ba yan? Pasalamatan niyo ang Ama sapagkat binigyan
yun. Hindi pala material. Kasi sa langit nag-originate lahat ng gold dito. Mga pearl. Lahat naman nakita natin magaganda. Galing sa langit lahat yan. Ito, buko namin ni Lord to mga nasa mundo. Gagawa si Lord ng bago. Kasi masyado ang focus ng tao dito eh. Kaya gagawa si Lord ng new heaven, new earth. Bugunawin na itong mundo na ito. Kailan, Pastor? Malapit na. Kasi malapit na siya darating. Malapit na yan. Kunting-kunting oras na lang hinihintay natin. Hindi na, kaya last days. In the last days. Hindi na in the last days. In the last minute na ni Lord. For seconds na lang yan. Darating na dyan sa clouds. Kukunin na tayo. Kasi hirap na tayo. Hirap na buhay natin dito dahil hirap pagsubok sa buhay. Kaya ahon na tayo, Lord, sa hirap. Yun ang inspiration na binibigay ni Lord sa puso ko. Binabahagi ko sa mga tao. Para managin tayo mayaman, nakayakap sa Panginoon. Kaya gusto nila maging spiritual tayo. Kaya sabi dito, tinutulungan tayo ng Espiritu. Sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Sino bang magaling manalangin? Wala! Yung pagaling na, oh my God! Hindi ganun ang pagandaan ng prayer. Wala yan, Lord. Ang panalangin mula sa puso, tingnan nyo. Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraan di magagawa ng pananalita. Walang makakapris na panalangin sa Diyos na salita. Wala. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Siya ang magsasalita sa iyong dila. At sasambitin mo ngayon ang mga gusto mong sambitin sama. Ang Espiritu Santo po ang siyang tulong sa atin. Ako nga, hindi ako marunong mag-pray. Wala magaling mag-pray. Basta sa mag-pray ka lang galing sa puso mo, okay yan sa Panginoon. Basta huwag ka lang nahiya. Diba? Kaya simulan niyo pong mag-pray kay Lord at kayo ay tamakan ng Panginoon. Ito yung karnal. Okay po, last na to, last. Sa puso niya ang trono. Nakaupo sa trono niya po yung iba. Yung kanyang sarili. Yan ang karnal. At sa sarili niya, ay nasa si Jesus. Doon sa baba. Kita yung pagkakaiba. So, si Jesus sumusunod sa kanya. Amin po. Wala akong natapos. Kasi pag-last na to eh. Pag sinabi natin na isang karnal, alam niyo na po yan karnal. Yan yung mga tao-awayan ng awayan, sabi ni Pablo. Mga baby pa sa pananampalataya. Tawag sa kanila, karnal. Mga tira yung mga churches ngayon dito sa Pilipinas po. Mamaya, ang lago. May naghati. Yung naghati, mamaya, humati. Ayaw ko sa natin nangyayari. Bakit? Mamaya, naghati na naman yung naghati. Tingnan sa kabila. Naghati na naman yun. Puro hati-hati. Kasi nag-aaway-aaway po. Sa pinag-aaway-awayan, offering. Saka yung mga... Opo, ganun talaga. Yung pag-aaway-awayan nila. Yung offering na kakasiya-siya, hati. Tapos hatiin pa. Hatiin na. Ngayon na, pinag-awayan na yun. Yan ang sinasabi ng Bible na mga carnal na sila. Pumupunta sila sa tinatawag na carnality. Yan, tingnan niyo sabi ng Colossus, gapas binibigay ko sa inyo noon, sabi ni Pablo, hindi matigas na pagkain sapagkat hindi niyo kaya yun. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ito kaya, sabi ni Paul, di ba? Tingnan niyo. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingitan, yun. At pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kaya ang karnal pala, yan, may mga inggitan, alitan, awayan, tampuhan, mga sensitive sila, parang makahiya na matats mo lang siya. Gano'n na yan, di ba? May sound pa. Ganun po yung mga makahiya. Madali po silang masaktan parang balat sibuyas. Nakarinig lang konting sermon kay Pastor. Mga kapsa, abay nakakita
Yan ang muna akong simba mo sa isang linggo, kaya nasaktan na. Very sensitive. What? No? Ang sabi, ganyan, ang spiritual na tao dito. Si Paul, yan ang sinasabi niya, awayan sila ng awayan sa Corinth. Kaya ang nangyari sa kanilang mga karal, pagka nagiging karal na, bumababa na si Jesus sa throne, bumaba tuloy si Jesus, umakyat yung self niya doon, nangunguna na yung sarili niya. Kaya ang nangyari sa buhay niya ngayon, nasusunod na yung sarili niya. Nasusuway niya si Lord. Hindi na siya pray. Tinatamad siya punta sa church. Tamad na siya makinig ng Bible. Tamad na siya na mga spiritual things. Bakit siya sa kabana na maging spiritual yung pastor? Mayroon naman. Pagsisihan ng pagkatabi, magbalik lagi sa Diyos para uupo ulit si Lord doon sa throne bababa ang self niya. Yan po ang remedy dyan. Amin po ba? Amen! Hallelujah! Palampakan sa si Lord! Thank you, Jesus! Isang slide ka lang kiyata. Sabi dito, ang Holy Spirit nagbibigay siya ng victory over terrible desires of the flesh. Tutulungan ka ni Lord para ma-overcome nyo yung mga flesh. Sabi, ang Holy Spirit po tutulong sa atin. Walang ibang kapitbahay, sino naman pwede tumulong sa inyo. Holy Spirit lang po. Wala na iba. Ang teacher nga natin, Holy Spirit lang, sabi sa John 16:14 eh. Ang tagapagturo talaga natin, walang iba, hindi mga bishop, hindi mga pastor, hindi mga reverend, hindi mga magaling na professor sa school. Ang banal na Espiritu ang ating tagapagturo sabi ng Biblia. Amen po? Yan ang napakasagandang salita ng Diyos. Kaya mag-rely tayo lagi sa paggalaw ng banal na Espiritu sa ating buhay. Para ma-overcome natin ito, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na ma-overcome natin yung tinatawag na adultery, yung tinatawag na fornication. Pag tayo mga adultery, Kristiyano na, naghahanap pa ng ibang babae. Adultery yun. Pag tayo fornication, nakikipag-asawahan yung hindi kasal, doon sa isang kasal ko. Fornication tawag yan. Ma-overcome daw natin lahat ng yan sa tulong ng Holy Spirit. Kasi work of the flesh po yan eh. Yung karumihan ng pamumuhay, gawa ng yan. Flesh yan. Idolatry, yung witchcraft, yung hatred, yung tuot. Huwag alisin niyo po ang tuot sa puso niyo upang makalaya kayo sa pagkabilanggo. At alisin din daw po ang jealousy, pag-iingitan, at ang division. Yan ang nagiging sanay ng pag-aaway-away, mga worldly pleasure. Pag sinabing worldly pleasure, yung mga taong mahilig sa pasyal dito, pasyal doon, punta doon sa kabila, punta na naman doon sa kabila. Ang yan, pasyal na naman. Nagiging pleasure yan na yung kung saan-saan siya pupunta. Nanilibang na siya ngayon sa mundo. Worldly pleasure na po yan. Ngayon, depende yan sa pagpasyal-pasyal mo na may kaugnayan sa Diyos, mas maganda yun. Yung magtortor ka para sa Lord, mas maganda rin yan. Yung drunkenness, yung pagiging lasinggero, yung pagkaingit, sabi niya, at yung ambitious, mga pangarap na pilit mong inaabot na hindi mo na maabot-abot hanggang sa papatay ka na. Huwag yung gagawin yan, hindi maganda. At hindi lang yan, yung puot at galit sa puso. Wrath, yan. I want my flesh po yan. Yung mga pagpatay. Lahat ng yan, describe ng Bible po, work of the flesh yan. Pero ang Kristiyano po tayo, tinutulungan tayo ng Lord na ma-overcome natin yan. Kasi may Lord tayo eh. Very strong si Lord sa ating mga puso. Amin po? Hallelujah, Lord. Sabi ng Bible, Galatians 5:19, those who do these things shall not inherit the kingdom of God. Yun daw po gumagawa ng mga yan. Hindi daw po kailanman makakamana ng kaharian ng Diyos. Hindi sila makakapasok sa langit. Pag namatay siya sa oras na to, sorry siya. Doon na siya sa dagat-dagatang apoy. Kasi nga, ginagawa niya ang mga bagay dito. Pero ang isang Kristiyano, tininiwas tayo dyan ni Lord. Yan. Kaya nga ang Spirit, galit ang Espiritu sa flesh, nag-aaway sila. May aso po ba kayong puti at itim? Wala. Sino po may aso sa bahay? Kaya rin pastor may aso. Anong kulay? Puti? Itim. Ay, maganda. Pero sa ako, black and white.
O papayaso kayo, black, white. Pakainin niyo yung white. Marami. Ito si itim. Kunti lang. Tan si itim. Pakainin mo marami si itim. Kunti lang si puti. Pagkawin niyo, tan itim, mahina. Kung ano pinapakain niyo mas marami, yun ang malakas. Pag pinapakain niyo yung espiritu niyo, lalakas. Yan. Lalakas yan. Matatalo yung itim. Kaya ang espiritu, sabi dyan, tingnan nyo, sabi ng Bible, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang tita ng laman. Sapagkat ang tita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng espiritu at ang ninanasa ng espiritu ay laban sa mga tita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya di ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Huwag niyo bang kalimutan na magkalaban tayong ano? Magkalaban ang dalawang ito. Ano yun? Espiritu ng Diyos at espiritu ng flesh. Magkaaway po yan. Kung ano yung mas malakas sa iyo, nagiging kaaway mo ang Diyos. Kung mas malakas sa iyo ang laman, nagiging kaaway mo ng Diyos. Kung may natatalo ang flesh, kakamping si Lord. Ganun lang po yan. Kasimple. Okay po. Sana nakakatulong po ako sa ngayong umaga sa inyo at napagpalak kayo ng salita ng Diyos. At ito po yung parang conclusion para sa lahat may pagkakapa po pa ito. Ang tao ito, meron pa po kung magsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Mapapatawad din siya ng Diyos at magiging spiritual po siya. At ito naman po ang spiritual na tao pag namatay, diretso na po yan kay Lord. Wala nang duda yan. Pero pag namatay, pastor yung karnal, saan punta? Palagay niyo. Yung karnal. Ay, hindi, sa Lord din bakit? Sa Lord din, kasi by Jesus, no? Sa loob ng puso niya eh. Nakakala niya. Yung karnal, punta sa impyerno. O, ganun, tumanggap kay Lord na nagiging karnal lang, babe lang. Kaya nga sa langit, mayroong nakapasok ng mga tamad. Alam niyo ba yun? Sa Bema Judgment Day, buhusgahan sila ni Lord sa kanilang mga ginawa. Mayroong mga tamad doon na walang ginawa kay Lord. Nakapasok sila sa langit pero wala silang gantimpala. Mga karnal yan, mga babe. Ibig sabihin ng babe, mga mabababaw sila kay Lord. Kailangan magpalalim para maging mature sa Panginoon. Love din ni Lord to. Pero ito ang condemn na talaga. Wala na siyang pag-asa. Kasi si Jesus wala sa buhay niya. Kaya ang gagawin natin para sila ay maligtas din. Mahal din ni Lord yan, natural. Ang kailangan lang ng isang tao mag-introduce sa Kanya kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Lord sa ating mga Christians, from now on, I will make you fishers of men. Gagawin ko kayo mga malakaya ng tao. Sino kukunin natin? Mga unbeliever. Dalhin natin siya kay Jesus. Sapagkat ang bawat madadala nyo kay Jesus isang araw, sasambahin niya si Jesus. Gusto ba ninyo kung kayo ang Diyos? Sipin nyo. Meron lang 3 tao sasamba sa inyo kung ikaw ang Diyos. Siyempre malungkot ka. Gusto mo siyempre maraming tao. Ganyan din si Lord. Gusto ni Jesus maraming sasamba sa Kanya doon sa langit. Kung wala tayong gagawin, sino sasamba kay Lord doon? Yung dami natin kamag-anak. Ang dami mong dalhin sa Panginoon yung mga kakilala. Para isang araw, yung tao na yung sasamba rin kay Jesus yun. Kasi namatay si Jesus sa kanila eh. Mahal din ni Jesus sila, hindi lang ikaw. Kala mo ikaw lang. Mahal din sila. Kapit-bahay nyo, na umaapi-api sa inyo, mag-isa, naniniyak pa sa inyo. Kapag ni Jesus yan, ilang makaunan niya eh. O paano gagawin? Pagpapay nila sa araw, pag-malagin sa kanya. Makikita kayo. Kasabi niya, sabi naman na, hindi wala. So, noon, mas mahal sa ugali ko sa iyo. Naging Kristiyan na kasi ako, kaya ko rin Jesus. Naputo ko ko yan. Yan ang tayo mga bagay-bagay, mga practical na mga naisishare ko sa inyo po. May umaga, kaya ako
ako po'y magpasalamat lang sa akin ang prayer. Dear Lord, salamat, Panginoon, sa opportunity na binigay niyo sa akin pangarap na bisalita sa church namin. Evangelical Church, Panginoon, na mahal niyo, pati na ang kanilang leader na si Pastor Philip, mga associate pastor niya dito na tumutulong, na aking ng Word of God, na teachers, commended sila, Panginoon, salamat sa kanilang buhay, patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, sa kanilang pagmamahal sa inyo. At mahaba-haba pa ang aming tatahakin upang marami pa kami madala sa inyo hanggang hindi pa kayo bumabalik sa clouds. Lord, thank you dito sa inyong nakabutihan sa aming buhay. Mapaghimala kayo, Diyos. Kaya niyo maghimala sa bawat buhay namin. Kung may mga karamdaman ng bawat isa ito, Panginoon, mga sakit-sakit sa kanilang mga katawan, na imposible sa inyo, Panginoon, kaya niyo po silang pagaligin. Dahil ako, pinagaling niyo po yan sa aking sarili, na may Diyos pa rin na mapaghimala, the miraculous, powerful healing ng Panginoon ay nangyayari. Available pa hanggang ngayon, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pagpalaan niyo ang bawat isa sa aming pong pansamantalang paghinto ng aming pagsamba sa inyo. At sa buong maghapon ito, bless niyo po ang lahat ng inyong mga gawain. We give you the praise, the honor, and glory. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you po. God bless you lahat.